Kung may isang national team na unti-unting nagiging tunay na threat sa dominance ng Team USA sa international basketball, para sa akin, isa talaga dyan ang France. At kapag nakita ninyo ang depth ng kanilang current pool, maiintindihan nyo kung bakit. Para sa upcoming FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers, naglabas ang French national team o Les Bleus ng isang 15-man lineup na sobrang lalim. Kasama rito ang magkapatid na Gerald at Joel Ayayi, Axel Boutet, Evan Fournier, Sylvian Francisco, Rudy Gobert, Nadir Hifi, Jalen Horde, Timothy Luwawu-Cabarrot, Amin Noah, Yves Pons, Maxime Renaud, Matthew Strazel, Terry Tarpey at syempre ang biggest name sa kanilang lineup, si Victor Wembanyama. At kung tutuusin, hindi naman po ito yung strongest possible French lineup. Pero kahit wala ang ilang mga malalaking pangalan nila, ang lalim pa rin ng talent pool. Para sa August 28, haharap sila sa Slovenia habang Sweden naman ang makakalaban nila sa August 30. At malaking bagay din na hindi nila haharapin ang isang fully loaded powerhouse sa dalawang games na ito. Ang Slovenia walang Luka Doncic kaya theoretically mas manageable ang matchup para sa France, at dahil 15 players ang nasa pool, pipili lamang sila ng final 12 sa bawat laro. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Obviously, ang centerpiece ng team na ito ay si Victor Wembanyama, at alam naman natin kung gaano ka-special ang player na ito. Hindi lang siya isang NBA superstar ngayon, pero isa siya sa mga players na may potential na maging face of basketball for the next decade. Kasama niya si Rudy Gobert, isang 4-time Defensive Player of the Year at isa sa pinakamahuhusay na defensive big man sa NBA. So imagine ninyo mga idol yung size ng frontcourt ng France kapag pinagsama mo sina Wemby at Gobert. Ang tangkad, ang haba at ang defensive presence ng dalawang ito ay sobrang hirap i-match sa international basketball. Tapos itong si Maxime Renaud pa ay promising big din ng Kings. Feel ko starter ng nila next season. Pero hindi lang naman sila ang may talent, may NBA experience din sina Evan Fournier at Timothy Luwawu-Cabarrot. Habang may mga young players nga tulad ni Maxime Renaud, si Matthew Strazel babad na rin to, at si Nadir Hifi na pwedeng magbigay ng scoring at energy. At ito yung nakakatakot sa France, hindi mo kailangang umasa sa isang superstar para manalo. May veteran sila, may young talent, may size din po, may shooting, at may mga players na sanay na sa international basketball. Pero dito na mas nagiging crazy ang depth ng France. Tignan nyo kung sino yung wala sa current 15-man lineup Wala sina Bilal Coulibaly, Zachary Risache, Alex Sarr, Ousmane Dieng, Tijan Salon, Nolan Traore, Killian Hayes, Guershon Yabusele, Matthias Lesaux, Isaiah Cordinier, Frank Ntilikina, Eli Okobo, Theo Maledon, Vincent Poirier, Nando De Colo, Andrew Albici, Lolo Nick Batum, Mustafa Fall at maging si Oscar Wembanyama, nakababatang kapatid ni Vic. I mean, tignan nyo yung listahan na yan. Marami sa mga players na yan ay NBA players, former NBA players, yung prospects o established French national team players. Sina Bilal Coulibaly, Risache at Alex Sarr ay mga batang NBA talent. Si Guershon Yabusele ay naging important player sa France at nagkaroon din ng NBA experience. Sina Matthias Lesaux, Isaiah Cordinier, Eli Okobo at Theo Maledon ay may significant experience sa European basketball. May mga NBA experience din yung iba dyan. Si Nick Batum naman mga idol, kahit matanda na, ay isa sa pinaka-importanting players ng France sa international basketball nitong mga nakaraang taon. At sina Andrew Albici at Nando De Colo, mga veterano na may napakaraming experience sa international basketball. Itong si De Colo, nag-NBA din yan. Kaya kapag sinabi mong France is loaded, hindi po ito exaggeration. At para sa akin, ito yung pinaka-interesting na parte. France is no longer just a team that can compete with the United States. Unti-unting nagiging team na sila na pwede talagang manalo laban sa Team USA. Nakita natin ito noong 2024 Paris Olympics. Umabot ang France sa gold medal game at hinarap nila ang Team USA noon. Oo, natalo sila pero hindi naging easy game para sa mga Amerikano yon. At kung matatandaan ninyo, muntik nang maging interesting ang ending ng game dahil talagang lumaban ang France hanggang sa mga final minutes. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang magiging France sa 2028 Olympics. Si Wembanyama ay magiging mas mature na player na nun. Mas marami na siyang experience sa NBA at international basketball. Mas magiging komportable na siya bilang number 1 option, at kung sakaling available ang karamihan sa mga French NBA players nila, maaari mong buuin ng isang lineup na halos lahat ng positions ay may NBA level talent. Imagine nyo nga mga idol, Wembanyama, Gobert, Coulibaly, Risache, Sarr, Yabusele, Cordinier, Maledon, Hayes, Ntilikina, Lolo Batum, Lesaux at marami pang iba. Hindi mo kailangan gamitin lahat ng mga yan. Ang problema ng France ay kung sino ang iiwan nila sa Final 12, at yun ay isang magandang problema para sa kanila. Meanwhile, ang Team USA ay patuloy ding naghahanda sa 2028 Olympics. Sila din po yung host country. Siguradong magiging loaded din ang mga Americans.
Pero hindi na katulad noon na automatic mong masabing walang makakatalo sa kanila. The rest of the world has caught up at France is probably one of the best examples of that. Kaya para sa akin sobrang interesting panoorin ang development nitong French national team. May Wembanyama sila na papasok na sa kanyang prime, 22 years old pa lang to ngayon. May Rudy Gobert silang veteran presence, may young NBA talent sila na patuloy na nagde-develop at mayroon silang isang napakalaking pool ng players na pwedeng tawagin anumang oras. At kung itong current 15-man lineup pa lang ng France ay ganito na kalakas, imagine niyo kapag pinagsama-sama na nila ang kanilang best possible roster. Hindi na lang ito tungkol sa kung kaya ba ng lumaban ng France sa Team USA. Ang tanong ngayon ay, kaya na ba nilang talunin ng Team USA kapag pare-parehong fully powered na sila? At kung titignan natin kung nasaan ang France ngayon at kung saan pa pwedeng pumunta si Wembanyama, hindi ako magugulat kung sa 2028 Olympics ang France ang magiging biggest threat sa Americans para sa gold medal na naman. Mga idol, kung pipili kayo ng isang team na may pinakamalaking chance na guluhin ang dominance ng Team USA sa international basketball, France rin ba ang pipiliin ninyo o may ibang national team kayong mas nakikitang kayang tumalo sa mga Amerikano? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.